Mga breathtaking na tanawin? Check. Katakot-takot na bangin? Check. Off-road na masisikip? Check. At bus na tumatawid sa ilog? Check. Ito lang naman ang isa sa pinakakakaibang bus experience na maipapakita ko sa inyo. Kung nga pala si Makimatic at samahan niyo ako sa biyahe kong ito. Pero bago ang lahat, please subscribe and hit the notification bell para updated ka pa nag-upload ako ng bagong video. Let's go! Ang biyahe na ito ay nagsimula sa isang livery. Way back 2022 ay may ginawa akong livery para sa isang bus company, ang Samana Trans, na handled ni Sir Ador Ritoong. After 1 year nung nagawa ko yung livery ay naging curious ako sa ruta ng kanilang bus, kaya dali-dali ko siyang minessage tungkol dito. At sobrang swerte ko dahil sinagot ni Sir Ador yung biyahe mula Santiago to Dinapigue and vice versa. Pati na din yung pag-i-stayan ko sa Dinapigue. Maraming salamat po Sir Ador sa opportunity and experience. And moving forward, currently ay nasa Tuguegarao ako at need ko bumaba papuntang Santiago City. Victory Liner na lang ang naisipan ko sakyan. Ito din kasi yung nirecommend sa akin ng mga tropa ko at sila din ang nagbigay na expected trip duration kaya natansya ko yung oras ko para sigurado na walang palya sa biyahe. BH117H nga ay natapat sa akin at very smooth sa takbuhan. And exactly after 3 hours ay narating ko din ang Santiago City at agaran akong pumunta sa Santiago City Central Transport Terminal. Dito nga ay nakapwesto na itong Samana Trans. Ang bus na ito ay medyo nasa mid-size category na ordinary bus and hindi ako gaano sure sa body kung saan ito gawa. Pero sa makina, ito ay naka Isuzu 6BG1 na naka manual transmission. And ito ay front engine bus kaya maririnig natin mamaya kung paano ito sumigaw. Medyo mataas din yung ground clearance ng bus dahil sa mga ilang off-road paths na dadaanan natin. Sa loob naman ay wala akong ganong kuha dahil medyo madami ng pasahero pagdating ko at medyo nahihiya na ako. Pero sa loob ay naka 2x2 seating configuration na ginamitan ng upuan from KDM or JDM bus which is surprisingly very soft and comfortable. And para sa pamasahe, ito ay worth 650 pesos from Santiago to Dinapigue. Para sa updated trip schedule nila ay pwede nyo i-check ang kanilang Facebook page. 2:30 PM at paalis na kami dito sa terminal. Sa harap na din ako pinaupo para sa best view and experience. At natanaw ko na may makakasalubong na isa pang Samana Trans pero ito ay air-conditioned and gawa ng Aspire Manufacturing. Ang haba ng biyahe na ito is around 250 kilometers more or less and ang duration ng biyahe na ito is 7 to 8 hours. Una kong napansin is yung tunog ng makina, very solid, parang may turbo na sumisipol. Rinig na rinig din yung langit-ngit ng molye pero normal lang naman for ordinary buses. Hindi pa nga tayo nakakalayo at meron na agad checkpoint. Sa buong trip na to ay madami tayong madadaanan na ganito. Good thing na din at sigurado ang safety ng ating biyahe. Sobrang sarap ng hangin dito. Preskong-presko yung pakiramdam kahit nasa ibabaw lang ako ng makina. Very different sa mga bus na sinasakyan natin normally. PM at narating namin ang bayan ng Aglipay.
30 minutes at narating naman namin ang bayan ng Madela. Saglit ang huminto para magsakay ng pasahero. Matatanaw na natin dito yung Sierra Madre na ating aakitin mamaya. Sobrang nakaka-comfort yung tanawin dito. Highly recommended para sa gusto ng masayang road trip na may fresh air. Tatahakin naman namin ngayon itong mahabang tulay, ang Abag Bridge. Sa ilalim nito ay ang Cagayan River. After nga namin tawarin ng Abag Bridge ay nagsimula na yung matatarik at mazigzag na daan. Dito ay medyo mabagal yung pag-akit namin sa matatarik na daan. Pero don't worry dahil hindi naman mabibitin dahil high torque itong makina and match yung transmission niya para sa mga akyatan at tahunan. Kaya kahit gaano kabigat or kahit mag full stop ay kayang-kaya pa din itong umahon. O diba ang astig, small bus with a powerful engine. Dito naman sa mga palusong ay napaisip ako kung bakit ang bagal. Pababa na nga 'di ba? Dito ko na-realize na ang haba pa lang ng downhill road na to and hindi pwedeng hayaan lang sa neutral dahil may tendency na ma-overuse yung preno. And kapag na-overuse yung preno, may tendency ito na kumakat at hindi na gumana. Kaya ang ginagawa dito ni Kuya is engine braking. Ginagamit niya yung speed limitation ng first gear para hindi dumaustos yung bus. Tutukod lang yung bus sa speed na kaya i-reach ng first gear and konting alalay na lang mula sa preno kapag kakailanganin.
Narating din namin ang Disimongal dito sa Nagtipunan. Short stopover lang bago dumiretso. Di na ako bumaba dahil may katabi akong malaking cargo box and medyo mahirap bumaba. Nadaanan namin dito ang mga kapatid nating Lita na simpleng namumuhay dito sa tabing kalsada. Nakakatuwa lang makita yung mga bata na ma-excite pag may dumadaan na ganitong malalaking sasakyan tulad ng bus. Nagkalat din dito sa daan yung mga signages ng landslide prone area. Pero safe naman dahil hindi umuulan habang dumadaan kami dito. Around 5 PM at narating din namin ang Dipakulaw Aurora. "5:30 PM at narating din namin ang junction ng Baler Kasiguran. Pag kumanan ka dito ay pababa ka ng Baler at pag kumaliwa ka naman ay papunta ng Dinapige. Hindi kalayuan dito ang last stopover para sa biyahe na ito, dito sa Lilis Restaurant sa Dipakulaw. Bago kami kumain ay may mga bumaba na din ng mga pasahero. Umakyat muna si Kuya Konduktor para ibaba yung ilang mga gamit.
After nga nito ay dumiretso na kami sa loob. Grabe, sobrang solid ng vibe sa restaurant na to. Mababait yung crew and sobrang sasarap ng meals na ino-offer nila. Pwedeng pwede lalo na sa mga masiselan sa pagkain. Kompleto din ng mga snacks and other items. Di ko in-expect na ganito kaganda yung stopover dito. Napakasarap ng sizzling sisig, seafood platter, fried chicken, nilagang baboy at iba pang pagkain na hindi ko na na-videohan. At may pa soft drinks pa. O diba napaka-solid? Kaya maraming salamat po kay Ma'am Lily ng Lily's Restaurant de Bacolao. Highly recommended at hindi kayo mabibigo sa pagkain. 6:30 PM at paalis na kami dahil malayo-layo pa ang biyahe. Halos nasa 3 hours pa yung lalakbayin natin. Pansin-pansin na walang mga light poles sa daanan. Dito ako mas lalong bumilib kay kuya dahil sobrang kabisado niya na yung daan. After few minutes ay narating naman namin ang bayan ng Dinalungan. Surprisingly, medyo madami-dami pang tao sa labas. Usually kasi maaga nagpapahinga ang mga tao sa probinsya. Part naman na to, sinabi sa akin ni kuya na ang nasa kanan ko ay dagat na. Sayang lang at hindi natin makikita dahil gabi na, pero ramdam na ramdam ko yung lamig ng hangin at simoy ng dagat.
7:30 PM at narating na namin ang Arko ng Kasiguran. Medyo mas malaking bayan ito compared sa ibang bayan dito sa Aurora. Mas madaming establishments and mas malaki yung community. Dito naman napasalang sa off-road at likuan yung bus. May detour kasi dahil sa ginagawang tulay dito. After ng mga likuan ay bumungad na ang town proper ng Kasiguran. Matatanaw din dito yung simbahan ng Nuestra Señora de la Ermita sa tuktok ng Burol. Ang ganda siguro ng view doon, no? Bumaba yung ibang pasahero dito sa pamilihang bayan ng Kasiguran. Andito din yung JCJ Transport Bus Terminal. Alas 8 at narating naman namin ang Arko ng Dilasag. Kalaunan sa biyahe na ito ay magsisimula na yung mga off-road clips.
unang off-road na dinaanan namin. Ang lalalim ng lubak pero sa tingin ko ito ay under construction naman. And dito na yung part na tatawid tayo ng ilog, ang Ditubo River. Bago makarating dito ay umuulan-ulan kaya kinakabahan ako baka hindi makatawid. May times kasi na hindi ka makakatawid sa Ditubo gawa ng sobrang taas ng tubig, tulad sa video na to. Ito kargada ka talaga na eh. Panin! Yan na! Pero luckily this time, kalmado ang Ditubo at mababa lang ang tubig. Ito na yung mahaba-habang off-road part, a very tight road na bare soil yung surface. Sa tabi din niyan is mga bangin tulad sa clips kanina along nagtipunan. Kinaibahan lang, dito is muddy and very rough compared sa kanina na sementado at safe na.
After ng off-roads ay back to cemented roads na ulit patungo mismo sa bayan ng Dinapigi. PM at narating din namin ang pinaka-town proper ng Dinapigi. Sarado na karamihan ng establishments and stores dito. Naghihintay na din dito yung ilang kamag-anak ng mga natitirang sakay nitong bus. Overall, inabot ng 7 hours ang ating biyahe. Napaka-solid ng experience. Para sa akin, sa halagang 650 pesos, hindi mababayaran yung mga sceneries along the way and the experience na mag-off-road at tumawid ng ilog gamit ang bus. Plus, nakatulong ka pa sa local tourism ng lugar na to. Kaya I highly recommend you mga ka-bus trip na itry ito. Madami naman pwedeng pag-stayan dito sa Dinapigi lalo na at ito ay coastal area. Kayo, anong masasabi nyo sa bus na ito? Comment down below. Para sa upcoming vlog, tayo ay babalik sa Ditubo River at dadaanan ulit natin yung mga off-road paths para mas ma-appreciate natin yung lugar. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang muna mga ka-bus trip. Maraming salamat!